Ano mismo yung autophagy? Self-eating, parang reset button. Ito yung ngayon ginagamit ng anti-aging principle ngayon. Gutom ka. Anong gagawin ng katawan mo? Yung fat reserve mo, sisirain para maging energy. Pag dumilit yung fat sa atin, papayat tayo. Wala naman tayong fasting state eh. Kung gutom na tayo, order po ako ganito. Yung Japanese kasi may practice sila eh. 80% full. Tayo kasi pag nakakita ng pagkain, oy anak, ubusin mo, damihan mo. Kailan mabusog ka, kailan tumaba ka. Yun ang problema eh. Baliktad pala eh ngayon. Pag busog ka na, tama na. Sino pa ang mga hindi bagay para sa pag-autophagy tsaka mahabang fasting? Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ng isang topic na nire-request nyo. Well, not directly pero sa comments lagi nyong sinasabi more weight loss topics. So this week, pagbibigyan namin kayo and yung term na mapanggitin ko baka hindi masyadong pamilyar pero alam nyo, ang daming nag-a-agree. Sobrang effective daw talaga ito, hindi lang sa weight loss pero in general sa health nyo. At yan ang tinatawag na autophagy. O yan, di ba? Medyo bago sa pandinig ng iba sa atin. Pero para tulungan tayong maunawaan to, andito syempre ang ating medical director, si Dr. Anthony So, para ipaliwanag kung ano ba talaga to. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google, maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc, ano itong autophagy na to? Bago sa lahat, 2016, binigyan ng Nobel Peace Prize ng Physiology or Medicine yung isang tao, si Yoshinori Ohsumi. Siya yung tuklas nitong autophagy. Ano mismo yung autophagy? Auto meaning self, phagy meaning eat. So, self-eating. Jadi parang pangit, no? Pero ito ay self-preservation. Siyempre, dati naghahunt ka, wala kang pagkain, di ba? So, ano yun? Pagka walang pagkain, tumba na, hindi. So, ang gagawin ng katawan mo, hahanap ng resources. Dati, di ba, naghahunt ng hayop, di ba? So, kung nakatakas, gutom ka. So, yung gutom siya at that time, yung wala siyang pagkain, yung katawan, nakikita niya yung mga lumang cells natin at yung mga destroyed cells na hindi naman pangit ang mekanismo, sinisira nila. Tapos kinakain nila para magkaroon ng resource para mag-build ng new cells. So, yun ang isa sa pinakamaganda. So, parang junk shop. Yung junk shop, di ba, may maraming sira-sira na. Ang ginagawa, tinutunaw para magkaroon ng bakal para gawan ng bagong gamit. Yun ang pinaka-importante. So sa makatuwid po, Doc, by autophagy, ang nangyayari, nire-recycle ho ng katawan yung resources na nandyan. Bakit po maganda siya sa kalusugan natin, Doc? And Okay. anong kinalaman niya sa weight loss? Ito yung ngayon ginagamit ng anti-aging principle ngayon. So, bumabata ka. Pero ngayon, yung sinasabi mong ano yung benefit? Okay? Ang dami kasi palang phagy, self-eating. Ang dami pala, more than 10. Okay. Pag-usapan natin, konti lang muna. Number 1, lipophagy. Gutom ka. Anong gagawin ng katawan mo? Yung fat reserve mo, sisirain para maging energy. So, ang tawag dyan, lipophagy. Di ba dati, napag-usapan natin, di ba pag fat, yung lalo ng mga visceral fat, nagkakos siya ng inflammation? Correct, Doc. Yun. So, pag binawasan mo yung inflammation, magiging broken down yung mga fats na yun into fatty acid. So,
number one, pag dumilit yung fats natin, papayat tayo. So makes sense, Doc, kasi ang fats naman in-store ng katawan dahil hindi niya kailangan ngayon gamitin yung energy, di ba? Tama. So ginagawa Reserba. niya ba? Oo, eksakto. Sisirain niya para sa reserba. Mm. Tapos, hindi lang yon dahil doon, yung inflammation, nababawasan. So, nababawasan ng insulin resistance. So, yung diabetes, nakakatulong sa diabetes. Ang autophagy. Yes, nakakatulong din sa yung mga fats na yung sa liver. Di ba, purong-puro ng fats tayo. Yun, sisirain, dahan-dahan yan hanggang maging malinis na. Mababawasan ng fatty liver. So yan, malalaking problema ko ng mga tao ngayon yan. Both diabetes and fatty liver. Kasi puro kain tayo na kain eh. Oo, lifestyle diseases. Oo, sabi niyo kain tayo nga. kain eh. Wala naman tayong fasting state eh. Wala tayong, hindi naman tayo, kung gutom na tayo, order po akong ganito. Wala na tayong, parang, hindi na tayo kasi kailangan mag-hunt eh. Yun ang problema. Tama. Kasi dati, bago ka makakain, kumbaga parang siyang investment, no, Doc? Kumbaga, bago mo makuha yung gusto mo, mag-invest ka muna ng energy tsaka talino para mahuli mo yung hayop. Yes. Ngayon, hindi na. Pindot ka na lang sa cellphone. Darating na, kaya nga. So, wala nang autophagy. Ngayon, so, pangalawa, yung agrophagy. Ano yung agrophagy? Yun naman yung mga protein, yung mga toxic protein na natitira, kain tayo ng kain. So, yung katawan natin, hindi pinapansin yung protein. Marami tayong excess eh. Ba't ko sisirain yung nadodoon? Ngayon, hindi tayo kumain, may excess, sisirain nila yun. Yun ang problema. Nagkakaroon ng yung mga excess na toxins sa brain, lalo na nagkakaroon ng Alzheimer's, Huntington's disease, tsaka neurodegenerative disease. So, nakakatulong din yun. Then, yung may xenophagy, X-E-N-O, xenophagy, dinidegrade naman kung yung mga bacteria tsaka mga virus, yun, sinisira ng ating macrophage para sirain, para gawing binibreakdown nila. Tapos, yung mga viral antigen, yung mga immune-check sa atin, yun, kung nga rin may mga ibang natitira, pwede yung i-breakdown natin katawan. So, kumbaga, parang pati yung mga mikrobyo, kinakain na niya and mababawasan sa katawan niya. Yes, yes, coach. Then, meron pa, mitochondria, di ba may mga iba, mitochondria nasisira na. Pero kung wala tayong autophagy, yung sira, nandoon pa lang. So, ang tawag dyan, mitophagy. Kinakain yung mitochondria para gumawa na tayo ng bagong mitochondria. So ngayon, yung mitochondria kasi, pag nasira, gumagawa siya ng energy. So, pagka sira siya, tumatanda siya, hindi niya napapalitan, nagkakaroon ng chronic disease, nagkakaroon ng inflammation. Doon lumalabas yung diabetes, high blood, yung degenerative disease, arthritis, doon lumalabas. So, nababawasan na yon kapag may mitophagy. Tapos, yung cancer. Magkakaroon ng cancer siya. Yung mitochondria, mahabang proseso yan pero imbis na magkaroon siya ng efficient na paggagawa ng energy, ang gagawa niya, kukuha siya sa sugar. So pagkuha siya sa sugar, naging cancerous na siya. So kaya nga 'di ba, sugar feeds on cancer. So yun, yung mitochondria nagkakaroon problema, naiibang pathway siya, tapos hindi na nakokontrol, lumalaki na. So kapag wala ka pang cancer, nag-fasting ka, mababawasan ang pagka-cancer natin. So, kung maaalala nyo po sa mga discussion ni Doc dati, tama po, Doc, ang mitochondria, siya yung power plant ng mga cell natin, di ba? So, baka kayo, natatandaan nyo sa biology lessons natin nung high school tayo, parte yan ng cell. And yung na-mention ho ni Doc, pag medyo pangit yung lifestyle natin and exposed tayo sa mga risk factors, gaya ng radiation, paninigarilyo, mga ganon, yung hong cell natin, over time, nagbabago ng maliit hanggang sa medyo iba na siya dun sa original state niya. Yun yung sinasabi ni Doc. Hindi naman instant to. It takes time. Matagal. Oo. Hanggang sa, pag iba na siya dun sa parent na cell niya significantly, yun na yung mga nagiging tumor tsaka cancer dito. Yes. And ang sinasabi ni Doc dito, sinasabi ko lang naman kasi minsan medyo technical ho yung mga layman ho, kagaya natin, kailangan mas maunawaan natin to. Yung mga cells na yan, usually, hindi mo kailangan ng chemotherapy para i-deal with. Pag pakonti-konti lang sila, usually yung immune system ho natin, kaya na silang puksain, no, Doc? Bago di ba sira na siya? Bago magkaroon ng cancer, nag-fasting ka, sisirain na ng katawan, i-recycle na. Hindi na magkaka-cancer. Hindi na magkaka-cancer. Sabi nga nila, maraming tao,
maaring nagka-tumor or ano ka na, or cancer ka na ng sobrang microscopic lang, Yeah. pero nalinis ng katawan mo. Yes. Yun, yung mga nagkakasakit talaga ng ganyan, yung hindi na humakontrol ng katawan, di ba, Doc? Pero ngayon, itong problema. Pag nagka-cancer ka na, ang autophagy, pangit na. Bakit, Doc? Kasi yung cancer, pag may cancer ka na, yung autophagy, magtutulong sa cancer para mag-rebuild. So, hindi na ganyan kaganda kapag may cancer ka na. So, before lang, no? Doc? Before. So ngayon, naghahanap yung siyensya, yung mga doktor ngayon, mga scientists, naghahanap, ano bang chemical na pwedeng mag-stop ng autophagy sa mga cancer. So hinarap ka, pero syempre sana, sabi ng isang commentator nga sana walang side effects. Pero meron palang mga halaman katulad ng curcumin, no? Yung mga duyang dilaw, yun, nag-stop ng autophagy sa cancer. Kaya kapag may cancer ka, ang curcumin maganda. Okay. So, yun, curcumin nakukuha sa turmeric Yeah. o luyang dilaw. Na-mention ni Doc kanina yung curcumin. Nakukuha po yan, pinakamaganda sa luyang dilaw or yung tinatawag nating turmeric. So, in case naghahanap kayo ng legit, saka very safe, very effective, and syempre, nutrient loaded, nandito po yung mga produkto natin. So, punta lang po kayo sa store.medico.ph. flash po namin yung QR code, saka yung link lalagay po namin sa description para mapuntahan nyo. So, very straightforward lang po ito. Online store siya ng medico.ph. Mahahanap nyo po doon, both in powder form na hinahalo sa pagkain or pwedeng tsaahin. Yung mga iba sa inyo, sabi nila, hinahalo nila sa tubig tapos iniinom nila eh. And kung gusto mo naman yung mas madali, inumin mo lang yung mga capsule. So, pareho pong pwedeng orderin sa store natin to. Add to cart lang, simpleng-simple, chef out. Meron tayong COD, pero kung gusto niyo magbayad ng credit card or e-wallets like GCash and Maya, pwede rin po. Maraming options. So, ngayon, meron pang 10, ang daming phagy. Pati nucleophagy. Di ba yung cells, may nucleus? Pati yung nucleus, nire-recycle. So, ang tawag dyan, nucleophagy. Tapos, meron pang nire-recycle yung ferritinophagy. Yung iron naman, para gamitin yung iron sa dugo. So, nire-recycle. So, ang daming recycle, pwedeng i-recycle para sa ating katawan. Yun ang mga benefits. So, pag, well, alam natin, may recycling na nangyayari and this is Yes. probably good for us. Kung ikaw po ay regular na nag-undergo nitong autophagy, Doc, ano pong mapapansin nyo sa katawan nyo na nagiging tangible na o observable na benefits? More energy. Kasi yung protein nasisira, yung pang-energy, tsaka yung fats nasisira, pang-energy. Tapos, syempre, pumapayat ka. Tapos, yung brain mo, nababawasan yung brain fog. Tapos, yung mitochondria mo, almost, syempre, mas bago kaysa sa yung mga luma na hindi na nagkakaroon ng mitophagy. Ganun kaganda. Doc, yung sa brain fog, babalikan ko lang po ng konti. Yung feeling ng brain fog, kung hindi nyo po nararanasan, yan yung parang hindi ka makakonsentrate or hirap yung memory mo sa maraming bagay. Minsan pag laging nasa state ka ng busog ka, parang naging normal mo na yon. Akala mo yun yung utak mo talaga na tumatanda ka lang, parang slow ako ngayon, parang ang purol ng pag-iisip ko. Hindi pala yun ng normal, Doc. Di ba? Pag nasa autophagy ka, pag nagfa-fasting ka, mamaya babalikan ho namin. Ako, I can personally attest, pati mga ibang nag-i-intermittent fasting, iba yung talas ng isip, kahit medyo may edad ka na, kung nag-autophagy ka. So with that said, maganda pala to. Paano natin magagawa sa katawan natin na mag-autophagy tayo, Doc? So, syempre, fasting. So, may sensor ang katawan eh. Kuwari, pagka kumain ka, tataas ang insulin natin. Diba? So, may nutrient sensor. Ngayon, kapag mataas ang insulin natin, saka mTOR, okay? Pag mataas yan, ibig sabihin, maraming pagkain. Ang insulin, may sugar. Ang mTOR, may protina. Pag kumain ka ng sugar saka protina, tataas ang insulin mo saka mTOR. I-stop ang autophagy. Pero pag bumaba ang insulin, bumaba ang mTOR, mag-start ang autophagy. Okay. So, kung magpa-fasting ka, Doc, meron bang length or time para ma-achieve mo itong autophagy, Doc? Meron, pero iba-iba sa tao.
I see. Oh, merong iba kasi 18 hours, sinasabi 18 hours. Mm. Tapos may mga iba 72 hours, 'di ba? 72, Oo, tangina. gradation, no? May mga iba Oo. 1 week, oho. Pero iba-iba 'yan. Mm. Kahit na 18 hours ako, 18 hours sa'yo, iba pa rin. I see. Bakit? Kasi bakit? Eh, kung palaging kain ako ng kain ng sugar, kain ako ng kain ng sugar, eh, di dami kong sugar. Mm. So, yung 18 hours, hindi ko pa lang natatapos yung sugar ko. Eh, sa'yo, puro healthy food ka, wala kang mga processed food, eh, di mabilis maubos yung sugar mo, mag-o-autophagy ka mas mabilis kaysa sa akin. I see. Depende sa anong kinakain mo before. Depende sa dieta mo, no, Oo, Doc? kung kain ka ng kain ng cake, siyempre marami kang stored glucose. Ah. O mas matagal yun, kahit na 72 hours baka di pa ubos yung Yun lang. Actually, even before pa namin pinag-usapan 'to ni Doc, nung nagsimula ho akong mag-IF, based lang naman sa mga napapanood ko. Matagal na 'to, before pa kami magsimula ng channel ni Doc. Yung pinapanood ko nun si Dr. Berge, ano yan, medyo sikat na doktor 'to, American siya. Dun ko unang narinig itong autophagy. Sabi niya in general, 18 hours na fasting. Mhm. Ibig sabihin, walang kain, ano lang, puwede kang mag-tsaa, puwede kang mag-black coffee, puwede kang mag-water, pero walang kain talaga. Supplements, may mga ibang puwede, pero hindi niya masyadong ma-suggest. So, kung 18 hours, dun na daw nagsisimula yon, and the longer na nasa state ka ng autophagy, the better. Pero, yun nga, ang hindi ko na-factor in dun sa narinig ko nun, kasi dati mas malaki ho ako kaysa sa ganito. Nag-o-oh my door, nagfa-fasting ako, pero lahat naman ng mga makakasalanang pagkain, kinakain ko nun. So, total magfa-fasting ako. Sabi ko, dapat yung window ko, banatan ko agad itong cake, itong chocolate, itong milk tea. Yes. Mas matagal pala. Yes. So, sabi nga ni Doc, minsan, abuting ng 24 hours, 36. Kung talagang matindi-tindi ka, 72 hours bago ka mag-autophagy. So, ang key is pagsamahin mo yung healthy diet plus yung fasting. Then, secondly, may mga sinasabi ba keto diet? Maganda rin naman kasi yung keto daw na fat, ibig sabihin ng keto diet is fats. So, mas hindi siya nagtitrigger ng insulin na nag-i-increase sa mTOR nag-i-increase. So, pag hindi nagtitrigger, pwede ka mag-autophagy na medyo may energy ka rin, na hindi ka hinang-hina. So, pwede rin yung ketosis na tinatawag, or kapag nasa ketosis ka na, nagagawa silang ketone body. Maganda to sa pagbababa ng inflammation, maganda rin to sa brain natin. Sa ketogenic diet, di ba, Doc, imbes na kanin yung source nila ng energy, yung animal fats po. Yes, yes. Yung good fat sana. Oh, so ang mga nagkikito ho, maaring narinig nyo na. Nagka-discussion din kami ni Sir Mark, yung nutritionist natin, about dito. Mostly protein, so fish, chicken, pork, beef, ganun ang kinakain. And then, vegetables. Walang fruits, tapos wala ring carbs, lalong-lalo na. So, yun, weight loss-wise, okay daw po yun. Then, syempre, samahan natin ng exercise. Siyempre, Pag nag-exercise tayo, gagamitin ng sugar. Pag gumamit ng sugar, edi mag-undergo tayo ng autophagy. Kasi ubos na yung sugar. Uy, teka, saan na? Mas maganda daw yung aerobic exercise, tatakbo ka na mas malayo. Yung may strength training, mas hindi siya mag-stimulate kaagad ng autophagy. Pero maganda rin yung pagkukumbine-combine natin. Kasama na rin yung para magkaroon ng muscle building naman. Tapos, ang autophagy rin pala, nag-stimulate ng growth hormone. Para pag kumain ka na naman, yun, ang papasok yun, pag may growth hormone, lalaki yung muscles mo. So, yun ang kagandahan na hindi magde-deposit as fat or what. Okay. So, tsaka na-mention nyo, Dof, di ba? Maganda rin yung strength training exercises dahil yung sugar, sabi nyo, dumidiretso sa mga muscle fibers. Yes, sir. Yes, sir. Para magamit ng sugar ng muscles natin, hindi palagi nasa dugo lang natin. Oo. Pag nasa dugo mo yan, yung blood sugar mo tsaka triglycerides nyo yung tataas, di ba, Doc? Yes. So, eto, Doc, di ba yung autophagy, dapat mababa yung insulin mo dahil hindi ka kumakain ng mga nagpapaspike na insulin, tapos naka-fasting state ka. Yes, sir. Ano ang mga pwede mong gawin kung gusto mong lumabas muna sa autophagy, or conversely, kung ayaw mo naman lumabas sa autophagy, saan ka pwedeng matisod na makikick out ka? Oo. Hindi kumain ng sugar, saka kumain ka ng protein. Yun ang dalawang bagay na mag-i-stop ang autophagy mo. Kasi kumain ka na ng protein kumain ka na ng sugar, edi ang dami mo ng resources. Ba't ka pa ako magre-recycle kung ang dami ko ng bagong resources? Yun ang problema. Tsaka, di ba, Doc, yung function nga ng insulin is para kontrahen yung sugar na
excess sa katawan mo. So, pag Yes. kumain ka ng ganyan, siguradong lalabas agad yung insulin. Maki-kick out ka sa autophagy pati sa ketosis kung nag-ketogenic diet ka, di ba? Yes. So, kailangan talagang may window siya, pero yung window na yan, eat healthy tayo. Eto, Doc, Yes, yung of course. mga gusto kong sumubok na i-try itong fasting para ma-achieve nila yung autophagy, ano po yung mabibigay niyong tips? Alam ko, nasanay tayo mga Pilipino minsan, kung hindi sila busog, tingin nila gutom sila kaya kain na naman. Kung ganun na yung nakasanayan, Doc, ano po yung mga ma-advise nyo para makapagsimula and then gradually siguro makarating dun sa kaya nang i-achieve yung autophagy na to? Tama sinasabi mo. Start slow tayo. Huwag biglaan. Yung Japanese kasi may practice sila 80% full. Tayo kasi pag nakakita ng pagkain, oy anak, ubusin mo, damihan mo, bibigyan mo ng ganun karami, di ba? Kailangan mabusog ka, kailangan tumaba ka. Yun ang problema ngayon, baliktad pala Ngayon, pag busog ka na, tama na. Mamaya na 80%, pwari, feeling mo mabubusog ka na, stop na. Hindi yung 120%. 80% lang full na. Then dahan-dahan, syempre papa-exercise mo, pagka kumain ka na, maglakad ka para mag-burn. I-burn na 'yon, 'di ba? Tapos noon, pag kuwari medyo chubby-chubby konti, gusto nating pumayat, edi pahabaan ng pahaba. Una-una, 8 o'clock kumakain ka na. Edi gawin mo tubig-tubig ka muna. Pahabain mo hanggang 9 o'clock muna. Then after that, hanggang 10 o'clock, hanggang magkaroon ka ng 16 to 18 hours. 16 to 18. Siguro nga kung beginner, 12 muna, no, Doc? Kung ka talaga sanay. Yeah, actually, totoo yung sinabi ni Doc. Ako, tsaka marami sa mga ibang nag-intermittent fasting, ang simula namin, 12 hours muna. Kasi minsan, sanay kang chichirya ka ng chichirya. Okay, di ba? Oho. Yan pa naman pinakapangit, yung sa gabi mo kinakain. Yes. So, minsan, ina-adjust kami. Ito, tip po lang naman. Baka makatulong po sa mga gusto mag-start. Agahan nyo yung kain nyo. Wag, kung pwedeng 6 p.m., start nyo na. And then, pagdating ng 7, wala na talaga. Tapos paabutin nyo, itulog nyo na lang kahit na di ba, Doc? Tama. Minsan, sasabihin mo, 9, 10, parang gutom na naman ako. Itulog mo na. Yes. Mawawala rin naman yan. After 2 to 3 days, actually, na ginagawa mo yon, mawawala na yung craving na yon. And then, edi 7 o'clock ng umaga, kung sa tingin mo, kailangan mo nang kumain, kain ka na ng breakfast. Naka 12 hours ka na nun. And then, pag nasanay ka na dyan, subukan mo nang abutin yung 14 hours. 16 hours, mga ganon. Pahabayin mo ng pahabayin. Ako personally, yun ang ginawa ko. 7 p.m., stop na lahat. Tapos, the next day, skip na ng breakfast. 12 noon na yung susunod na kain. So, kahit papano, nakukuha po natin yung 16, 17 hours. And then later on, nakapag 1 meal a day na. Actually, alam mong mabigat sa carbs yung diet mo pag every 4 hours gutom ka, di ba, Doc? Kasi yung mga carbohydrates, nag-i-induce siya ng gutom sa tao Wala naman sa tiyan mo yan, sa hormones mo yun, di ba, Doc? Yes, coach. And then, pag binawasan mo yung intake mo ng sugar, mapapansin mo, kunyari, kumain kang tanghali. Pag gabi, 7 p.m., tanungin mo sarili mo, pag gusto mo kumain, gutom ba talaga ako? Nakakaramdam ako ng gutom? O nakasanayan ko lang na kumain sa oras na to? Kasi kung hindi ka naman talaga gutom, huwag ka na kumain, di ba, Yes, Doc? coach. Tama. So, Doc, eto, alam natin, marami hong benefit ito. Lalo na kung wala naman sakit. Pero sabi niyo nga kanina, kung may cancer ang tao, Yes. dinidiscourage nyo. Hindi pwede. Sino pa ang mga hindi bagay para sa pag-autophagy tsaka mahabang fasting? Siyempre, yung uminom ng gamot. Like yung mga diabetic. So, pag uminom ng gamot, siyempre, bababa ang sugar mo. Nag-fast ka pa. Talagang bababa sugar mo, baka, yun, mapapansin mo, parang nilalamig yung pinapawisan ka ng malamig. Yun, kumain ka na. Kasi kung hindi, hypoglycemia ka, baka makomatose ka pa. Low blood sugar. Low blood sugar. And alam niyo yon pag pinapawisan ho ng malamig, tsaka nahihilo po. Yes. Naging irritable. Tapos, kung buntis ka, syempre, hindi lang naman ikaw pinapakain mo, yung baby pinapakain mo, di ba? Tapos, or breastfeeding. Syempre, kailangan natin ng nutrition para sa ating anak. Then, yung mga ibang chronic diseases, like, kunyari, may sakit ka sa puso, baka hindi makayanan ang stress ng starvation. So, mas maganda yung eat healthier food na lang. If I'm taking anything away from this, Doc, dapat wala ka pang mga ganyang sakit. Medyo inumpisahan mo na to, di ba? Yes. Sabi nyo nga, prevention is so much better than cure. Yes. And syempre, Doc, I'm sure you would agree na bago ka mag-change sa diet mo tsaka sa eating patterns mo, dapat konsultahin mo muna yung doctor. Syempre, that's number one.
Kasi yung doktor niyo po, siya yung nakakaalam ng health history niyo, siya yung nakakita ng mga tests niyo dati. Alam po niya kung ano yung pinaka-safe para sa inyo. Doc, in case na interesado na subukan ng mga viewers natin yung fasting, anong doktor yung dapat nilang konsultahin dito? Kahit sinong doktor, general practitioner, yung mga endocrinologist, yun. Usually, naintindihan naman nila yung mga fasting. Kung diabetic na ho, tapos interested pa rin, Doc, sa nephrologist nila, Endo. sa endocrinologist, okay. So, ayun, lalo na kung nagme-maintenance rin siguro kayo sa blood pressure or sa heart health nyo, sa cardiologist din. Cardiologist, yes. So, yun po, basta ipaalam nyo sa doktor nyo, wag padalos-dalos pagdating sa changes sa lifestyle. Sabi nga ni Doc, the best palagi, when in doubt, gradual muna tayo. Anyway, ang ganda po pala nitong autophagy na to, as long as eligible ka. Kumbaga may requirements din eh. Sabi nga ni Doc, anti-aging, fat burning, pagtaas ng pag-stimulate sa immune system mo, super daming benefits na mapapala, and if anything else, mahatibid ka pa din Yun, no. sa mga kinakain mo kasi lilimitahan mo sila. Anyway, yun lamang po for now. Paalam muna kami. Again, ito po si Glenn ng Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony Son, nagsasabing stay happy, stay healthy, and practice autophagy basta pwede sa'yo. Bye-bye!